ka! Muli ito si Kuya Paul ng Grow in Christ. Kung ikaw ay nagnanais na lumago sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon at mag-grow ang iyong kaalaman sa kanyang mga salita, mahalaga na tayo ay mayroong daily quiet time or personal devotion with the Lord. Pero habang ikaw ay lumalago bilang Kristiyano, ikaw ay makakaramdam ng pagkauhaw at gutom sa kanyang salita. Kaya naman, para mas lalo kang lumago sa iyong wisdom, knowledge at lumalim ang love mo sa ating Panginoon, isa sa makakatulong sa iyo ay ang personal Bible study. Paano nga ba ginagawa ito? Alam niyo, mayroong mga iba't ibang paraan or methods para mag-aral ng Bible. Pero ang ituturo sa iyo ay isa sa pinakasimpleng paraan, lalo na para sa mga bagong Kristiyano. Ang gagawin natin ay ang verse-by-verse Bible study. Kailangan mo lang ng mas mahabang oras, pero very rewarding naman dahil napakaraming wisdom ang makikita mo at napakaraming kayamanan pala na pwede nating matutunan sa pag-aaral ng Bible. Pero bago ang lahat, dapat ito ay sinisimulan natin sa prayer and ask the Holy Spirit for guidance and wisdom para ipakita sa iyo ni Lord ang mga treasure ng kanyang mga salita. Step number 1. Choose a Bible version. Pumili lang ng 2 hanggang 3 Bible versions. Ito ay para mas madali mo maunawaan ang scripture na pag-aaralan mo. Napakaraming translation ng Bible sa panahon natin ngayon. Pero paano ba tayo makakapili? Mayroong 4 na uri ng Bible translations, pero ang gagamitin lang natin ay ang word for word and thought for thought translations. Ano ba ang ibig sabihin ng mga ito? Una, ang word for word translation, ito ay isinalin sa pinakamalapit na kahulugan ng bawat salita based sa original language ng manuscript from Greek, Hebrew, and Aramaic. Ang isa naman ay ang thought for thought translation. Ito ay isinalin base sa kung ano ang kahulugan ng iniisip ng author patungkol sa scripture. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. As a suggestion, pwede kang mag-start gumamit ng New King James Version, NIV, and NLT. Pero syempre, pwede kang pumili ng ibang translation. Paalala lang, ingat tayo sa pagpili ng mga Bible versions dahil may mga translations na minsan napakalayo na sa ibig sabihin sa original manuscript. Step number 2. Start with the books of the 4 Gospels. Ang 4 Gospels ay patungkol sa buhay and ministries ni Jesus. Ito ay ang Matthew, Mark, Luke, and John. Ang pagbabasa ng Bible ay hindi katulad ng mga storybooks na nagsisimula sa page 1 hanggang sa end page. Ang Bible ay collection ng iba't ibang mga manuscripts na isinulat ng magkakaibang mga author or witnesses sa magkakaibang panahon at lugar. Pero ang kahanga-hanga dito, sa lahat ng nakasulat sa Bible ay wala kang makikitang error at contradiction sa bawat libro nito. Again, as a suggestion, pwede kang magsimula sa Book of John dahil dito nakadetalye ang mga ministries ni Jesus at bukod doon, napakaganda ng mga aral dito at dito mo din mababasa yung laki ng pagmamahal ni Jesus sa mga makasalanan na tulad natin. Step number 3. Prepare your journal. Ang journaling, dito mo isinusulat or dinodocument yung pag-aaral mo na maaaring mong isulat or i-type sa iyong phone or computer. I prefer journaling using online applications. Ang maganda kasi sa online app, kapag nailangan mo na mag-share ng Word of God sa church or kung saan man, basta may internet, may magagamit ka. Step number 4. Study the background of the author and the book. Ang pag-check ng background ng author at ng libro na babasahin mo ay isang beses mong gagawin.
mahalaga na malaman muna natin kung ano ang background ng libro at ng author nito dahil dito natin mas mauunawaan ng buo kung ano ang context ng ating pag-aaralang book sa Bible. Maraming mga reliable na websites na pwede mong puntahan. Pero sa pagsisimula, I do recommend ang mga websites na ito. Step number 5, read and understand the whole chapter. Sa pagsisimula ng iyong pag-aaral, basahin mo muna ang buong chapter ng paulit-ulit hanggang sa maunawaan mo kung ano ang sitwasyon, pangyayari at kung sino ang mga characters na involved at kung ano ang posibleng nararamdaman nila sa chapter na iyong nabasa. Step number 6, write the actual scripture and write the scripture in your own words. Maganda na isulat din natin ang scripture in our own words or ipaparaphrase natin siya dahil makakatulong ito para magkaroon tayo ng personal connection and reflection doon sa scripture. Kung halimbawa naman na magkakapareho ang punto ng ilang mga magkakasunod na verses, pwede mo silang pagsamasamahin at isulat sa iyong journal. Halimbawa, sa Book of John, sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 2, He was in the beginning with God. Verse 3, all things came into being through Him, and without Him, not even one thing came into being that has come into being. Kung mapapansin natin, sa verse 1 and 2, halos isa lang ang pinupunto ng mensahe nila. Kaya sa iyong pag-aaral, pwede mo na silang pagsamahin at pag-aaralan. Yung verse 3 at ang mga sumusunod na verses, ito ay medyo iba doon sa pinupunto ng verse 1 and 2, kaya pwede natin siyang i-reserve sa susunod mong pag-aaral. Step number 7. Una, basahin natin ng paulit-ulit yung verse gamit ang word-for-word na translation katulad ng New King James Version. Kung medyo nahihirapan tayo na maunawaan yung scripture, dito na tayo gagamit ng iba pang translation. Ang tawag dito ay parallel reading. At kung malalim naman ang meaning ng verse na pinag-aaralan mo at nahihirapan ka itong intindihin, pwede kang gumamit ng Bible commentaries at dito mo pwedeng mabasa ang mga interpretation ng iba't ibang mga Bible scholar. Isa sa mga websites na maraming Bible commentaries ay ang biblehub.com. Step number 8. Word study. Magsisimula ito sa pag-highlight sa mga mahalagang salita na mayroon sa scripture na pinag-aaralan mo. At pagkatapos, aalamin mo naman ang meaning ng salita na iyon base sa original language nito. Sa Old Testament ay Hebrew at may ilang Aramaic at sa New Testament naman ay Greek. Ito ay ilan lang sa mga options kung saan mo pwedeng makuha ang original language and meaning ng isang salita sa scripture. Paalala lang, mayroong mga salita sa English word na may magkakaibang meaning sa original language. Halimbawa, sa Matthew chapter 2 verse 14, ang Greek word ng salitang word ay ipo. Sa Matthew chapter 4 verse 4 naman ay rima. And then sa John chapter 1 verse 1, ang ibig sabihin ng salitang word sa Greek ay logos. Kung mapapansin ninyo, mayroong isang English word lang na ginagamit sa Bible, pero pag chinek natin sa original language nito, mayroong itong magkakaibang mga salita. Napakahalaga nito dahil dito pa lang makakaiwas na tayo sa mga maling interpretation ng scripture. Speaking of interpretation, pupunta na tayo sa step number 9, ang interpretation. Sa observation, kung nakuha mo na ang meaning ng verse na pinag-aralan mo, dito ka na magsisimulang magsulat ng interpretation mo ayon sa scripture na pinag-aaralan mo. Ang interpretation ay ang sarili mong pagpapaliwanag base sa iyong sariling pagkakaunawa at investigation sa scripture na pinag-aaralan mo. Dito ka na din magsusulat ng iyong conclusion. Step number 10 and last, ang call to action. Finally, sa call to action, dito mo isusulat ang mga lesson na natutunan mo at magiging response mo kay Lord through prayer. Base sa iyong pinag-aralan,
Ito ay maaaring may mga instruction, promises, commandment, warning, rebuke, or correction sa iyo, Lord. Sa pagtatapos, dahil ikaw ay nagsimula sa pananalangin, ikaw din ay magtatapos syempre sa panalangin. Dito na natin babanggitin yung mga bagay na natutunan mo o maaaring mong sabihin sa Panginoon base dun sa iyong mga napag-aralan. At kasama na rin syempre dun yung ating personal prayer. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sana balitaan mo ako kung nakatulong sa iyo itong mga tips na to. Sabi sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Muli ito si Kuya Paul ng Grow in Christ. All glory and honor to our God. God bless.